So magandang araw po sa inyo. Pag-usapan po natin ito ng 15 million covered court sa Albay na funded po ni Senator Riza Bebe Ontiveros. Kung makikita nyo po yan, ako po. Teka, sug natin ito. Yan nga pala. So doon sa nilabas ni Katunying na mga listahan ng aniya ay insertion kahit na obvious na amendments ito. Dahil alam nyo naman ang insertion, talaga namang illegal ang proseso ng insertion. Hindi dinadaan yan sa committee. No? Pero linawin ko lang muna ha, again and again. Maya-maya na nga, sige na nga, ito muna, unahin ko muna to. So makikita nyo po yan doon sa isa sa mga nilabas niyang papel. Ito ho nga, construction of multi-purpose building, covered court beside the new legislative building, Karangahan Boulevard, Tabaco City, Albay. Aba, sa lugar pa niyang tawag dito, sa lugar pa ng nila Edselagman. Ito yan. So may nagpadala sa akin kahapon. Sabi sa akin, eto, panampal ko sa pagmumukha mo, pangit ka. Sabi ko, pwede namang diretsyo na, wag na yung may pangit eh. Hindi naman tatalab sa akin. So nung Zoom ko, ako, ang nakalagay po rito, syempre yung prospected na magiging itsura ng covered court. Na tipong palpakan disenyo, kapag katanghal mga bandang alas 10 ng umaga, maiinitang ka pa rin. Di ba? No. Malililimang ka lang kapag ka naglaro ka ng basketball sa oras ng mga bandang alas 12 tanghali hanggang alauna. Habang bumababa na ang araw o papasikat, papasukin niya ng sikat ng araw. At natural pag umulan, basa rin kayo. Okay? Now, ito naman ang issue dyan. Napakagandang covered court. Tapos, ito na raw po yung itsura. Ayan o. Yan. So, para maging malinaw, humanap tayo ng magandang kuha. Naku po, ito po yung itsura nung lugar na sinasabi na pagtatayuan do o yung itsura ng pondo. Ayun nung pinondohan. Meron ng liko dito, may kanto dito. Yan o. Hindi ho ito mukhang pang-covered court. Hindi ho pang-covered court ito. At sa itsura po ng klase ng bakal, ito po ay mukhang hindi talaga ito yung tinutukoy. Kasi kung titignan ninyo, yung itsura nito, walang iya. Ilang baitang lang ito? 1, 2, 3, 4. Parang ganun lang eh. O kung may baitang yan. Di ba? Para upuan yan, mga nanonood. Di ba? Wala hong paliko na pasukan, ganun. Malabong-malabo at saka bakit may mga poste. Ito ho walang poste. So dito pa lamang po sa initial na pagtingin natin ngayon, sablay na naman po sila rito. Ayan o, malabong-malabo. Sipin mo, yung mga may poste pa sa gitna. So yung mga nagkalat dito ng mga DDS, anak ng putya kayo talaga. Kahit kailan, hindi man lang kayo kinakabahan sa akin. Kasi kung kinakailangan taga Bicol, alam niyo naman ako yung Oragon, kaya ko pong i-request sa mga subscribers natin doon na pakibisita naman ang itsura nito. Ngayon, ito pa ho. So dito ho ito sa DPW, isang PhilJeps yata yun, ganun. O sa sa DPWH. Nandun nga rin po yan. At ito po ay ang beside yung legislative building, Karangahan Boulevard. Magpapabiding pa lamang sila noong July 2025. Okay? So kung magpapabiding pa lamang, ang ibig sabihin, wala pa pong kontraktor nung petsang iyan. Okay? At anong petsa pa lamang ngayon? Ganito po kasi yan. Kapag ang isang kontrata ay napanalunan mo, ang mangyayari po ngayon ay ito. It will take 2 months before you can proceed. Start with the construction.
Hindi po, nanalo ka ng bidding, tayo agad. Hindi po ganon. Siyempre, kuha pa kayo ng kung ano mga permits, kung ano mga borloloy dyan. And kaya nga at least yan, 2 months bago yan magsimula. Okay? Ito pa, isa pang pruweba, invitation to bid. Galing po sa GAA, yan, DPWH Albay, First District Engineering Office, through GAA 2025, intends to apply the sum of 14,850,000 being approved budget for the contract to payments under the contract for contract ID, blah, 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 yung construction ng multipurpose building covered court beside the new legislative building, Karangahan Boulevard. So, pareho po yung ating pinag-uusapan. Okay? Papabidding pa lamang po sila. Ilalive pa nga yan, July 24. Live pa yan dyan sa YouTube account ng DPWH Albay First Engineering Office. Transparent na transparent, ha? Yan o. Okay, bid opening shall be on 10:01 a.m. August 5, 2025. Di ba? Okay. Naku, sunog na naman po yung nagkalat nito. Tama ka ron, Jenny Boy. Wala pa talaga. Okay? Ang pwede hong tamirada nito ay yung merong pick-up license for at least size range small B. Hindi po suso ang pinag-uusapan natin dito kung hindi po yung category nila bilang construction company. Okay? Yun po. Yan. Interested bidders may obtain further blah 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 a complete set of bid docs. Bid docs ang tawag namin dyan may be required by interested bidders on July 16 to August 5, 2025 from given address. Okay? Ibig sabihin, pagkapunta mo dyan, kukuha ka ng binibili kasi rin namin yung bid documents. Pagbili namin ng documents, yung araw is 500 pesos, sometimes 5,000, depende sa nagpapabidding. So, ito yata 25,000. So, yan yung pecha na kung saan pwede kaming kumuha. Doon namin isusulat yung quotation namin. Okay? Oops! Nako, mamaya na yan. Next natin yan. So, ito maliwanag na maliwanag. Yung nagkakalat ng lagim, kay Riza Baby, napaka-engot nyo talaga. Hindi ganyan ang itsura. So, ngayon, saan po kaya itatayo ito? Dito po ito itatayo. Iyan pong patag na yan. Okay? Diyan po itatayo. Yan covered court na yan. Na under-designed. Then para sa akin, ang laro dyan, pang alas 12 lang ng tanghali, pagka minalas ka ng badang hapon na at magtatanghali, maiinitan ka na. So, kailangan dagdagan ng balot. But anyway, napakita ko po sa inyo, nasunog po natin ngayon, yung mga nagkakalat ng mga lagim, na itong mga hindi po natapos na yan, yan yung covered court. Ang layo sa disenyo. Balikan natin ang mga bakal. Tignan nyo naman, bakit po pinapahiran ito ng kulay pulang pintura? Anti-rust po yan, yung primer na yan. Usually nilalagay yan pagkatapos ng construction at natenga o talagang sadyang matitenga yung ginagawa, naglalagay po sila ng ganyan. Diba? Sa ibang proyekto po ito. Ibang-iba, napakalayo para sa covered court. Okay? Alright. So, ayan pahiya. Okay. Kinakalat nila na na merong insertion. Meron pang isa. Ito. Pakinggan nyo to.
Sabi ni Senator Risa Ontiveros, ang sabi po niya, wala po akong BICAM insertions. Wala sa program funds. Period. Masyado kang nagiging technical doon, Senator Risa. Alam mo naman natin na yung pinagtibay ng buong BICAM, kasama po doon yung mga insertion ninyo mula pa sa committee hearing. Ops! Sa committee hearing, yan po ay tinatawag na amendments. Bakit po? Ang insertion is another form of amendments. Okay? Now, bakit po legit yung insertion or amendments sa committee level? Kasi po doon nagkaroon ng due process. Nagkaroon ng debate o at least alam ng mga miyembro ng committee, pati mismo ng nagre-request ng pondo na magkakaroon ng pagbabago. 'Di ba? And everybody agreed for the proposed changes or proposed amendments or proposed insertion. Okay? At least po doon may due process na dinaanan. Ngayon, yung inaayawan po natin, the evil insertion, yung hindi po legit na insertion, ito po yung hindi dinaan sa committee level. Okay? Hindi dinaan doon. Saan idinaan? Sa BICAM? Di ba? O kaya naman kung hindi sa BICAM, diyan sa House of Representatives, pagkatapos ng second reading, nagkakaroon sila ng scam committee or small committee. Doon ay kapala ng pagmumukha, pupunta sila doon para isingit yung mga gusto nilang mapondohan. Ang ginagawa ng mga tao diyan kukunin yung request, hahanapan ng mga staff nila diyan sa Committee on Appropriations, alin doon sa request budget ng presidente ng NEP ang tatanggalan nila ng pondo at ililipat doon sa request nitong kongresista. At pagka nag-BICAM naman sila, ang House of Representatives kasi 2 beses, di ba Sir Carlos? Don Kengs, yung kanilang paraan para makapag-insert ng illegal during BICAM na private, dati private ang BICAM, sila lang. Tapos sa Senado at saka yung small committee. Sa Senate, pag hindi na sila umubra doon hindi umubra yung mga insertion nila sa committee level, titira din sila ngayon dyan sa BICAM. At dahil yung mga differences nila, pagpapagtutugmain ito, there are chances na yung insertion ng mga senador at ng mga kongresista hindi makapasa. May mga chances na ganon. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo, kapag labas ng committee level ang amendments or insertion, yan ang illegal. Okay? Yan ang evil insertion. Okay? Yun, ano pa? Do not mislead us, Senator. Alam naman natin na lahat ng ginawa ninyo sa floor mula sa committee, pagka hindi inalis doon sa BICAM, ibig sabihin, that will constitute the BICAM report. That will become part and parcel of the BICAM report. Wala sa unprogrammed funds. Sino ba nagsabing meron kayo sa unprogrammed funds? Babasahin ko yung buo na nilinaw lang naman ni Risa Bebe na kahit doon wala siya. Payag ni Senator Risa Ontiveros kasi meron po siyang binanggit dun sa bandang dulo. Sabi niya, babala, wag hirap talaga pag naging DDS, ano? Ay nako. Maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Sino po ba dyan sa may insertion? Inaprubahan ng Senado. Anong ibig sabihin ng inaprubahan ng Senado? Dumaan ito sa plenary. Nagkakaroon sila na sa plenary, ipapasa na nila. Kasi ganito yan, pag pumasa sa committee level, yung proposed budget, kasama na siyempre yung mga amendments doon na pinagdebatihan nila at pinayagan nung nagre-request na departamento, ang mangyayari ngayon, dadalhin yan sa plenary. Tapos sa plenary ngayon, magkakaroon doon ng debate.
kung may question sa prosesong ginawa ng committee level. Ngayon, yung isang representative nila, let's say isang senador, na siya yung nakatoka, for example, Committee on Women's, diba? So si Riza yun. So siya ngayon yung pinaka-sponsor niyan. Ipagtatanggol niya ngayon sa kung sinong gustong bumakbak dun sa budget. Kung wala namang may gustong bumakbak, madaling makakapasa yun. Ipipresent na lang yun. Ganun yung nangyayari doon. Kaya yung sinasabing inaprubahan. Okay? Yung BICAM report naman, ito yung pasikreto nilang pinagtugma. Yung kanilang mga kahayupan, yung differences ng versions nila. At pagka na-plancha na nila yan, makalipas ang ilang araw, hindi naman lahat ng budget natin yung kabuuan na dumadaan ng BICAM. Yun lang hindi sila nagkasundo sa version. There's a tendency na wala talagang kailanganin na BICAM report. As long as nagkasundo silang iisa ang kanilang version, let's say yung House version inadapt na lamang ng Senate, then wala na pong BICAM na kailangan. Ganun yun. So, ang mangyayari ngayon, kaya lang pag may krimen kasi silang gustong gawin, pumapasok ngayon yung differences. At yun ang kanilang pinaplansya sa BICAM. Okay? Ganon. Yung BICAM ngayon, hindi pinirmahan yun ni Risa Ontiveros. Yun nga yung gusto ko sanang ma-reconcile ni Tonyo, di ba? Sa yung kanyang sinasabi, at saka yung ginawa ni Risa na hindi siya nag-insert. At hindi siya pumirma doon sa BICAM report ng most corrupted budget of all time. Diba? Na yan ang nakapagpasok ng kanilang insertion o amendment na hindi dumaan sa tamang proseso. Diba? Alam naman niya po yung sinasabi niya na kung ano yung amendment at kung ano yung insertion. Sabi ko nga, pagka naging DDS ka, kailangan mong i-split ang utak mo Meron po ba kayong maituturo? Sino po ba sa mga senador na parte ng 19th Congress na nakapag-insert na ang kanilang insertion ay hindi inaprubahan ng Senado? Wag pong ganon. Lahat naman po ng insertion na yan dumaan sa proseso. Lahat ng amendment ninyo dumaan sa proseso. At lahat ng amendment ninyo kaya naging parte ng General Appropriations Act sapagkat inaprubahan po ng Senado. Kaya it's not the issue. The issue here is whether or not you have insertions. Meron. Hindi po kami fake news. Ipinakita po namin ang buo. Wala po kami sinabing ang insertion nyo is illegal na ninyong isiningit. Wala pong nagsabi na ang insertion yun naman pala. Wala naman palang sinabing illegal. But again, kapag sinabi ngayon na budget insertion yung ginawa, ang papasok sa isip ng mga tao, ito ay something na illegal na ginawa. Diba? So bakit kasi binipilit mo yung terminology na insertion wala naman palang masama. Kung may masamang ginawa si Riza, dapat doon mo tinira yan. 'Di ba? Gamitin mo yung insertion, yung term na yan na ngayon talaga naman halos lahat ng mga Pilipino alam na pag sinabing insertion masama ang prosesong pinagdaanan ng pagbabago na yan para maisingit yung kanilang gustong ipasok na budget. Alam niyo naman po mga kapatid, di ba? Bakit? May tanong nga sa akin Bakit ba nagpipilit yung mga mambabatas na mag-insertion? Dalawang bagay lang po. Yung una, marami ring mga pinapangakuan niyang mga yan. Maraming mga lumalapit dyan na, Sir, ma'am, yung tulay naman namin, pagawaan niyo naman. Syempre may karamutan din yung mga yan. Di ba? May pamilya rin yan. Alagat, diba na yung sariling sahod nila, igagamitin nila doon. Diba? Lalo na yung mga politikong may mga kabit-kabit, may mga sabit. Naku, yari na. Yung maraming staff, yung mahilig magpaayuda. Diba? So saan kukuha yan? Kapag ka matino, ang gagawin po niyan, susubukan niya ngayong ipasok yung hinihingi ng tulong sa kanya sa legal na proseso pagka matino. Na imbis na yan ng ipagawa, hindi pa naman nasisimulan. May pera naman, ito na muna ang ipasok natin. Next budget hearing, next budget season na lang, yung request ng presidente, iswap muna natin ito kasi ito ay kailangan na ng mga residente doon sa ating distrito. Ganun yun. So, mapakita niya yung pruweba.
na yung mga tao tumutulay na lamang dun sa baging na gumaganon-ganon. Tinamaan ng baha, pumilipit, pagkasira-sira yung mga estudyante, kailangang pumasok sa school na akala mo yung mga unggoy. Nakakaawa. Kaya kailangan unahin natin ito kaysa yung basketball court na ipinapatayo ni ganitong ng DPWH. Di ba? So, yun po, gina-justify. Yan yung insertion na matino. Di ba? Pagka-corrupt, ang insertion ay gagawin sa illegal na paraan. Kasi hindi uubra doon eh. Hindi uubra doon sa committee level. O kung hindi umubra sa committee level, ipupuslit niya yan doon sa BICAM. Ganun ang gagawin. Kung hindi siya miyembro ng BICAM, kasi ang BICAM by representatives lang ng dalawang kapulungan. So ipapasuyo niya. Diba? Yan yung merong care of, on behalf of ganito, yan yun. Ngayon, bakit po ginagawa ang insertion na ganyan? Bakit yan ipinipilit kahit na illegal ang paraan? Para ho siyempre pagkakwartahan. Di ba? Para pagkakwartahan. Kasalanan din ng mamamayan yan eh. Sobra kung makademand. Langya. Tingnan nyo, lalandi. Magkakaanak. Anong gagawin? Hihirit ng tulong sa politiko. Diba? Ikakasal, takbo sa politiko, gagawin pang ninong o ninang. Pag magpapasko, magbabagong taon, nakanganga, umaasa na aambunan. Siyempre, itong politiko, ayaw niya na mawala ng botante dahil nga naman gasino lang yung pang-dalawang pang-spaghetti sa Pasko at New Year. Buong pamilya niyan, buong angkan, chichismis ka na. Ako, binigyan kami ng pang-spaghetti. Kumpleto, hindi katulad nung unang nagbigay sa atin, pasta lang yung binigay, peste, hindi mo maluto. Ganun yun. Diba? O kaya naman, nako, okay to si congressman. Aba, pagka namatay ka, kinabukasan, andyan ang serbisyo. Nilalagnat ka pa lang, nandyan na yung cremation services. Nagtatanong na sa'yo kung anong oras. Talagang grabe. Ang bulaklak, nakapila na, naaamoy mo. Naghihingalo ka pa lang. Diba? Kasalanan niya ng mga botante. Kaya po, lalong nagiging, nagkakaroon ng urge itong mga to na maging pleaser ng mga botante. Huwag lang mawala sa posto. Diba? Tayo rin ang may mali Hindi dumaan sa tamang proseso. Wala rin po nagsabi na meron po kayong insertion na nasaan program appropriation o UA. Wala po, Senator. Ang issue lang po dito, meron po ba kayong amendment or insertion/insertion? Meron po. Problema kasi sa ito Nying, gusto mong pasamain ang imahe ni Riza Baby Di ba? Gusto mong pasamain Ay nako. Pero mo hindi niya na ibabanggit na hindi ito pong hindi nga, in fairness kay Riza, hindi siya pumirma doon sa BICAM report. Di ba? Wala, hindi niya mabanggit yon. Ay nako. Okay, so iwan na po natin to.